Sa naunang video ay nasaksihan natin ang ganda ng Sagada, barely scratching the surface above land by walking through paved roads and established paths. Pero sa videong to ay iibahin natin ang tema. We'll see what we're really made of by exploring the deepest cave in the Philippines, ang Sumaging Cave. This imposes but one question: am I really up to the task? Good morning. Good morning indeed. Maaraw na. Ang ganda. It's like paradise. Proceed ako dun sa agency kasi may nakabook tayo ngayon na Sumaging Cave. Bumili muna ako ng baong tubig at biskwit habang iniintay ko ang mga makakasama ko sa kuweba. Yep, so unfortunately wala pang advice kung mag-open yung cave. So to try daw later hapon. Let's try to go sa isang wow cafe to see if may sea of clouds. Isang wow cafe is located at Ampanga Heights. Mula sa town proper, tumbukin nyo lang yung Staunton Road for about 30 to 45 minutes at makakarating kayo dito. Dinarayo ito ng marami dahil sa astonishing views na makikita nyo rito. And if you come early enough, typically 5 AM to 7 AM, makakasaksi kayo ng sea of clouds. Sarap nung tapsilog nila. Hindi ko alam kung red rice to or brown rice o sinangag lang, pero bagay na bagay siya dun sa itlog tsaka tapa. Solid. 2 PM nung nag-open for tourists ang Sumaging Cave. Isa ito sa mga ino-overlook na activity ng mga turista na bumibisita sa Sagada dahil sobrang physical ng activity na ito at medyo delikado. Wala rin naman talaga akong plano gawin to pero this turned out to be the best thing I did during my stay. Sa part na ito ay gusto ko nang sumuko. Takot ako sa heights at napakataas ng kailangan mong babain. On top of that, bangin yung katabi mo, sobrang dulas dahil sa walang tigil na ulan. Pagpasok namin ay unti-unti nang bumalot ang dilim at ang gasera lamang ni Kuya ang nagsisilbing liwanag sa paglalakad namin. Dito nagsimula nang umusok ang mga bibig namin dahil sa lamig ng temperatura sa loob ng kuweba. Yung descent yung pinakamahirap na part ng activity na ito dahil isang maling hakbang mo lang sa madudulas na bato, tapos ka. Isa lang ang golden rule para dito. Ibali ng maputikan, huwag ka lang madudulas. Yuhuu! Slide! Sa part na ito ay nagtanggal na kami ng tsinelas dahil nababalot na ng flow rocks ang buong kuweba. Unlike limestones, ito yung tipo ng bato na sobrang kapit sa balat kapag basa. Pwedeng-pwede ka mag-ala Spider-Man. Dagdag na rin ng maliliit na pool sa bahaging ito at napakalamig ng tubig dito.
Di nagtagal ay nakarating na kami sa pinakamalaking rock formation dito sa loob, ang King's Curtain. Tumungo pa kami pailalim at nakita ang primary source ng tinta ng mga katutubo natin noong unang panahon. Ang Sumaging Cave ay may humigit kumulang na lalim na 500 feet at tinaguriang pinakamalalim na kuweba sa buong Pilipinas. Mayroon pang mas mahirap na trail dito kung saan papasok ka sa Lumiang Cave at lalabas ka dito sa Sumaging Cave, also known as the Cave Connection Tour. Hindi ko ganun din eh. Parang pag nabasa siya, lalo lang umakakit. Dito ko na-appreciate na ang ganda ng kalikasan ay hindi lamang yung nakikita natin sa labas. Nature envelops everything. At sino ba naman ako para humindi sa isang adventure? Yo guys! So yeah, I'm back at the homestay. Kakatapos lang nung Sumaging Cave tour and damn! Saya, ang saya. Sobrang physical nung activity. Sobrang saya, sobrang saya. Umuusok yung bibig mo sa loob ng cave. Sobrang lamig sa loob, sobrang lamig ng tubig. Yeah, overall, that was a pretty good, that's very good experience. We'll definitely try again some other time with some of my friends. Matapos ang cave tour ay sinubukan namin ang famous Sagada Lemon Pie House. Cozy vibe as usual at masarap yung lemon pie nila. We then spent the rest of the night dito sa Sagada Cellar Door. Last night na namin ito dito at kinabukasan ay 4 AM yung call time namin papuntang Marlboro Hills. At dito nagtatapos ang part 2 ng Sagada trip ko. As usual, like and subscribe kung nagustuhan nyo ang video. At abangan ang part 3.